Hi, lovelies. Okay, it's been a long time since I'm doing this again. I am on home standby today, so I have nothing to do unless I wait if I will be called or not. So as you can see, suot ko na ang aking, anong tawag dito, scarf sa aking company ito. You can do this way. Actually, na-ribbon ko siya kasi sometimes it takes time to put. So, nailagay ko na siya. Itong hikaw ko, tsaka medyo simple makeup. So, ayan, nakadamit lang ako ng ordinary kasi in case na hindi tatawagin or tawagin, it's okay. So, ako ay isang Pilipina na cabin crew sa Europe. Before, I was working for Ryanair, which is the lowest, I think, fare in all Europe. Then I had transition last December with SAS Scandinavian Airlines. So I am in Scandinavia. I'm working for Copenhagen base, but majority my flights are for Norwegian. I mean, I do a lot of domestic flights in Norway. Also, I sleep there a lot. So, marami kaming layovers sa Norway. So, ang gusto ko lang i-share na tip, kung gusto mo as Filipina or Filipino citizen na maging flight attendant dito sa Scandinavia or within Europe, you need to have European passport. So, kailangan mong maging European citizen. So, paano magkaroon ng European citizenship? Either for employment or by marriage. So, sa akin naman is both. Nakapag-asawa ako ng isang European citizen. And at the same time, bago ako naging flight attendant, I have some experiences working in restaurant, coffee shop, and sorry, supermarket as cashier. So, marami akong mga customer service related na jobs na kung saan mas mabilis kang makapasok bilang isang cabin crew kung marami kang experience o may experience ka as na related sa customer service. And then, what else? So, akala ng mga taga sa amin, sa Pilipinas, akala natin, nakapag-flight attendant ka na, mayaman na. Hindi. Kasi, dito sa Europe, and I think even in UK, magkakaiba ang mga taxes na babayaran. Sa akin, sa case ko sa Denmark, 45% ang binabayaran kong tax. So parang minsan, ang sakit lang isipin na halos kalahati ng aking salary ay napupunta sa tax. The good thing is, insured ka. Pag nagkasakit ka, kailangan mong maoperahan. Sana hindi naman. Or anything that you needed sa hospital, free, wala kang babayaran. Hindi katulad sa Pilipinas na kung magpapa-hospital ka, kailangan mong magpa-check up, ang dami mong kailangang bayaran. Dito naman sa Europe, libre ang pa-check up, meron ka ng sariling doctor, like I have a family doctor in Portugal. Ako naman sa Copenhagen, meron akong na anytime I can visit any clinic or hospital if I need. Dito sa Copenhagen base ako naka-base. So, meron akong mga tips na kailangang i-share kung mapupunta ka man sa Copenhagen. Kasi, so I heard from my colleagues na kung ikaw ay naka-base sa Copenhagen, malaki nga ang tax na babayaran mo. So, kung gusto mong makatipid sa pagbabayad, makatipid sa food, makatipid sa rent, titira ka sa Malmö, which is southern part of Sweden. Sa Sweden naman, 32% lang ang babayaran mo as flight attendant. So, kaya lumipat ako nung nakaraan dito nasa Malmö na ako ngayon. So, it's like 15 to 20 minutes by train to Copenhagen Airport. So, very lang siya, accessible. Ngayon, kung magkano yung binabayaran ko sa Copenhagen sa rent,
parehas lang din ng binabayaran ko, pero magkaiba sila. Dun sa Copenhagen, I'm paying for one room, one bedroom lang, sharing with 5 people in one toilet. So, hindi siya ganun kaganda. Kaya lumipat ako sa Malmo kasi dito, I own one bedroom apartment. Wala akong cashier. I have my own private toilet. I have my own kitchen, my own sala na malaki. And yeah, like I said, makakatipid ako sa food pa kasi ngayon tax, sobrang laki sa Denmark. Kaya majority, like 90% of cabin crew are living now in Malmo, Sweden. Kahit sa ibang airline pa niya, Norwegian, Finnair, and Ryanair also, like 80% of my colleagues before are living in Malmo, Sweden. And yeah, yun ang isang tip ko kung mapupunta ka man sa Copenhagen base. Isa pang tip, yeah, sa amin naman, sa aking company, the more flights you have, the more money you will earn. So, ganun ang buhay dito. Kaya, kapag flight attendant ka, hindi na siya agad-agad mayaman. And dito, walang age discrimination. Kahit nga darker ka, kahit may mga acne ka, they accepted you. Basta willing ka, interested ka, maipasa mo ang training, maipasa mo ang exam. For Scandinavian Airlines, napaka-easy ng training, napaka-easy ng exam. And lahat ng staff, lahat ng mga katrabaho ko, super ang bait. So I felt care. Sa Ryanair naman, ang pinagkaiba, talagang matitrain ka. If you want to start your career as flight attendant, I can suggest kung hindi ka ma-accept agad sa Scandinavian Airline or sa another airline, start with Ryanair kasi talagang matitrain ka sa work, matitrain ka sa kanilang training, talagang intensive yung training namin, yung exam. And study well kasi talagang magbabagsak sila ng mga cabin crew. So may classmates akong umiyak kasi nabagsak nga sila sa exam. So talagang magre-review ka everyday, talagang makikinig ka sa mga instructors mo. And yun, so I work for Ryanair for 1 year and I learn a lot, I work a lot, and I brought the good stuff na kung saan yun nga good sila sa pagtitrain ng when it comes to sales. So tuturuan ka kanila kung paano magbenta. So ngayon sa Scandinavian dinala ko yun, so I'm selling a lot kasi yun yung dinala ko na maganda from Ryanair. And talagang tiba-tiba ang trabaho. Kaya nung napunta ako sa Scandinavian, hindi na siya ganun kahirap. Kasi kung i-compare ko, konti lang ang work sa kasi maliit lang yung aircraft ko ngayon sa aking new company. I'm flying for Embraer and before I'm flying for Boeing. So yun, mabait naman ang mga katrabaho and yeah, it's very easy and I'm so happy na napunta ako sa Scandinavian kasi I feel at home. Merong care sa employees. And yeah, kahit bago pa lang ako, I can go for vacation. So in 2 weeks, I go to the Philippines to see my family. Ayun, yun nga, medyo malaki din ang payment compared sa Ryanair. But yan nga ang sabi ko, kaya nila hinahard din ang mga tao na nanggagaling sa Ryanair kasi alam nilang na-train kami. Na-train kami ng talagang bonggang-bongga. So yun lang yung mga tips ko. So sa mga Filipino na andito na sa Europe or anywhere around the world, kung kayo gusto nyo maging cabin crew dito sa Europe or sa Scandinavia, feel free to ask me. Meron akong mga social media. You can also comment. Then I can help you. I can advise you for free sa mga kabayan, of course. So hopefully you will achieve your dreams. I know that all women from the Philippines are dreaming to become cabin crew and yeah, napakagandang job kasi nga minsan 6 hours, 4 hours ka lang magtatrabaho in a day and you have a lot of day offs na kung saan you can spend, you can go. And one tip, staff travel. So first time I will be trying the staff travel. I'm flying from here to China and napakamura. Like imagine mo, if I pay like a normal ticket from Copenhagen to Shanghai, I should pay like 90,000 pesos. But because I am traveling with my staff travel for my company, I will only pay 6,000 pesos. Grabe yung difference niya. So yun yung isang tip
na napakagandang benefit as flight attendant. So mga lovelies, thank you so much for your time. Dito ako na-i-end, and kung ano man ang mga tanong nyo for me, feel free to ask. And meron akong Instagram, ang pangalan din Filipina FA at Europe. Ganun din, meron din akong FB page, Jodalyn Sibalo Kakalagi. So you can find me anywhere sa social media platform. Thank you and God bless you all. See you on board maybe one day.